Matinding pinsala sa ari-arian ng iniwan ng biglang pagbaha sa ilang lugar sa Bataan. Pero higit dito, mas malaking problema ngayon ng mga residente ang iba't ibang sakit na dulot ng masamang panahon. Balita hatid ni John Consulta. Mataas pa rin hanggang ngayon ang tubig sa maraming bahagi ng Bataan. Ang lahat ng uri ng sasakyan, pakahirapan sa pagtawid sa rumaragasang baha sa mga pangunang lansangan sa Didalupihan. Ang ilan, nananatiling isolated. Sa ilang barangay naman na aming naikutan, bakas ang matinding pinsalang dulot ng biglaang pagbaha. Bumagsak ang mga pader, humiga ang mga poste ng kuryente, at natangay ng agos ang ilang sasakyan ng mga residente. Kasama ang GMA News, pinasok ng rescue teams ng provincial government ng Bataan at Philippine Army ang barangay Pagalanggang, isa sa mga na-isolate dahil sa hanggang dibdib na baha. Pagdating naman sa evacuation center, bakas ang pagkasabik na makatanggap ng relief goods. Trap talaga, wala kaming magagawa kundi talaga mag-stay dito. Safety na lang namin yung mga kabarangay namin. Labis-labis ang aking pasasalamat sa mga lahat ng tumulong. Pila-pila naman ang mga evacuee sa Hermosa Municipal High School na gusto ma-check up ng mga eksperto at doktor. Bukod sa alipunga, may iba na inuubo, sinipon, nilalagnat at may LBM o pagdudumi. Inaagapan na rin ang mga residenteng nakakaranas ng simptomas ng malaria at leptospirosis. At kasabay ng pagbaha, inaalalayan din ang mga tinamaan umano ng dengue tulad ng 1 taong gulang na batang ito na nagpapakita na rin ng sintomas. Pero pagkatapos po ng 4 na oras, bumabalik na naman po yung lagnat niya, mataas pa rin. Nag-aalala na rin po kami dahil bata po tayo. I-expect po natin na marami pong magiging breeding sites ang mga lamok dahil sa mga ganitong panahon. Maglinis po tayo kahit na po baha, maglinis po tayo. Alisin po natin yung lahat ng mga pwedeng pamugaran ng mga pangitlugan ng mga lamok. Sa pinakahuling tala ng provincial government, umabot na sa 60,000 pamilya ang nasalanta ng pagbaha. Malaking bagay daw sana kung may makapagbibigay ng tulong tulad ng damit, kumot, kulambo at gamot para sa mga apektado ng pagbaha. Hindi po mabilis at hindi po overnight. Pagbigay po ng relief goods ay pantawid gutom lang. Siguro talagang kailangan po magtulungan ang national, ang probinsya, ang regional, ang private, ang mga NGOs po para po sa rehabilitation. John Consulta, GMA News.